O eto, yung pang-apat natin, Tobats to mga bossing, no? Bato de la Rosa, confidential funds pa din ho, mga kababayan, no? Bato de la Rosa versus um, Ontiveros, mga bossing. Kasi meron tinatanong dito si Bato de la Rosa, which is lagi nyo pong naririnig sa mga DDS. Yung tipo ho bang parang pang mga bata ho, kung paano sila lumaban. Yung tipo ho bang um, nahuli mo sa akto yung isang bata, eh bakit ako lang uhulihin mo? Bakit hindi mo tingnan yung iba? Bakit hindi mo i-check yung iba? Yung bigla na magtuturo-turo. Ganon ang style ng DDS. Bakit Office of the Vice President lang ang iniimbestigahan nyo? Hindi ba pwedeng pagkatapos ng Office of the Vice President yung mga kasunod na? Kasi ngayon nakita namin na merong mga ganitong nangyayari sa confidential funds. Unang nakita, tapusin natin tong sa Office of the Vice President, tsaka tayo pumunta doon sa mga iba. Kasi pinambabala ho nila yan, mga boss. Office of the Vice President lang ang pinag-iinitan nyo. Ang harapin nyo, yung merong nakita na irregularidad doon sa Office of the Vice President, saka na magturo. Di ba? Tanggapin nyo sa isipan nyo at sa utak nyo at sa puso nyo na merong irregularidad doon sa opisina ng Vice President. Saka na magturo. No? Kaya yung mga DDS kasi, mga bossing, ano na lang yan kumbaga, pag-iidolo na lang din po yung ginagawa nila Yung tipo bang sumasalampak na doon sa kanilang mga mukha na meron pong hindi maipaliwanag o ayaw ipaliwanag ang Office of the Vice President. Pero okay lang ho sa kanila yon kasi idol po nila yon yung mga yon, mga bossing. O eto, Bato de la Rosa, mga boss. I-zoom natin si Tobats. Bato de la Rosa, ano ang sinasabi niya? Yung style po nila. Sabi, nung si Vice President Leni Robredo ang nakaupo daw, nagtuturo, di ba? Tinuturo yung opisina ni Vice President Leni Robredo. Nung si Vice President Leni Robredo daw ang nakaupo sa Office of the Vice President, hindi naman nila kinalkal, sabi. O bakit hindi nyo kinalkal? Hindi nila kinalkal, di ba? Panahon ng dating Pangulong Duterte yan. O ba't hindi nyo nga kinalkal? Bato de la Rosa, bakit ngayon magtuturo kayo? Hindi daw po kinalkal yung opisina ni VP Leni Robredo, mga bossing. Yan yung sinusumbong nila. Kasi daw ho, ang sagot ni Senadora Risa Ontiveros, mga bossing, walang bumanat sa confidential funds ni dating VP Leni dahil wala naman siyang confidential funds. Ano nga naman ang babanatan mo doon kung wala namang confidential funds? Di ba Just Vincent at Ma'am Corazon Tuwang? Sopla na naman mga kababayan. Ito, yung bumabanat na hindi nagre-review, hindi inaalam lahat. Mapapahiya ho, mga boss. Anong babanatan mo kung wala namang confidential funds? Tapos ngayon, makikita natin, mamumulat ang mamamayang Pilipino. 700 million yung part ng confidential funds doon sa 2 billion ho, mga bossing. Di ba? Kaya nga ho, di ba? Sabi ng ating Pangulo, yung kandidato ng iba, parang mga pinabili lang ng suka. Parang yung tipo bang, wala nandyan na. Sige, dahil re-elect naman to, kahit walang nagawa, sige, hayaan na natin. Pirmahan na natin, bigyan na natin ng certificate of candidacy yan. Kahit walang nagawa. Babanat hindi nagre-review. Hindi alam kung ano yung mga nangyari. Mapapahiya ho, mga boss. Tingnan nyo ho yung hearing niya na ginawa. Wala naman din nung nangyari. Yung hearing niya kung saan-saan ho pumunta. Makarinig ng isang pangalan, patawag yan, ipatawag yan, ipatawag yan. Hindi na iniisip kung dapat ba ipatawag or wala lang. Or hindi na kailangan.
Sabi ni Just Vincent, si Sara lang yata ang BP na humingi ng confidential funds. Ang iba wala, lalo na si former Vice President Leni Robredo. Di ho ba, mga kababayan? Tapos, nung pinagpapaliwanag po sila doon sa pondong hinihingi nila, wala. Basta sabi na lang, bahala kayo kung i-approve nyo yan o hindi. Pwede ho ba yung ganun? Tapos, doble nung hinihingi ninyo doon sa mga dating mga presidente. Well, kinumpute ho yun, mga bossing. Kinumpute po ng Kongreso at ng Senado. Parehas po sila. Magkano lang ang ibibigay? 700 million plus lang ang ibibigay. Di ba, pambansang nanay at JC Moss? Yung 1.3 billion, excess. Sobra-sobra, kalabisan. Pero mo, pinag-aralan po ng Kongreso yan. Ha? Pinag-aralan din po ng Senado yan, mga kababayan. Hindi nyo pwedeng sabihin na pinupolitika lang. Yan ang hirap po sa kanila, mga bossing. Ang hirap po sa kanila, mga kababayan, is ayaw nilang magpaliwanag. Tapos, kapag yung hindi ibinigay yung kanilang gusto, pinupolitika ang isasagot nila. Mali. Di ba? Mali, mga bossing. Nandoon na kayo binibigay ang inyong karapatan na ipaliwanag. Para kung maipaliwanag nyo ng maayos, ibibigay kung ano yung hinihiling ninyo. Wala, ayaw magpaliwanag. Ang sagot, pinupolitika sila. Di ba? Paano yun? Ang mamamayang Pilipino, hindi naman po bobo, mga bossing. Ang Pilipino po, matalino, no? Kailangan kung ano yung sagot, kung ano yung tanong, yun ang sagot sa inyo. Yun ang sagot ninyo. Hindi pwedeng BP, bakit po 2 billion to? Ayaw ko sumagot. Pinupolitika nyo lang ako. Which is nando na yung pagkakataon para ipaliwanag. Pero hindi. Sabi ni Just Vincent, sa mga babaeng DDS dyan, dito mag-ingat kayo sa akin kasi pag nahuli ko kayo, sisilihan. Ay nako, sabi ni Leonila, nasanay sa confidential fund si BP. Nung mayor pa siya ng Davao, may confidential fund na siya nakalusot sa Davao. Kala nila ngayon, BP na siya ay lulusot na naman, na-booking na. Di ho ba, mga bossing? Anyway, iwanan na ho natin yan, mga kababayan. Kumbaga, napapatunayan lang po ng mga ganito. Kailan ba sinabi ni Bato de la Rosa to? October 1, 2023 pa Ibinalik lang pala. October 2, 2023 yung sagot. Pero napapanahon po ngayon kasi yan yung dahilan po kung bakit ini-impeach ang ating vice-presidente. Dahil doon sa hindi pagpapaliwanag o ayaw magpaliwanag o pag-iwas ng pagpaliwanag tungkol sa confidential funds, mga kababayan.